Faithful Heart, Chapter 11. Laging malalim ang iniisip at hindi na maasikaso ang sarili. Dave, I suggest you to take a vacation. Wika ni Freya. No need. Kahit saan ako magpunta, alam kong dadalhin ko pa rin ang alaala ni Jace. Hayaan mo na ninyo ako, magiging okay rin ako kagaya ng dati. Look at yourself. Pumayat ka na. It's okay. Hindi ko pa naman ikamamatay. Ano bang buong pangalan ng Ralph na yon? Free, I know what you're thinking of. Please, just let me handle this. Ayaw kong madamay kayo, okay? Kasi naawa na ako sa'yo eh. Kilala ba ng kuya mo? Nope. Nakilala ko lang yun dahil kay Jace. I don't know him personally. Subukan mo na lang kontakin si Jace. I tried too many times, but always failed. I also check her social media account, pero hindi ko ma-search. Nag-aalala ko na hindi ko maintindihan. Ngayon ang schedule ng second ultrasound niya. Natagpuan ko ang lalaking para sa akin ng dahil sa'yo. Ganon din kay Elena. Baka pwedeng hayaan mong kami naman ang bumawi sa'yo. Free, hindi nyo kailangan gawin yan. Isa pa, kapalaran ang nagdala sa inyo sa kanila. Naging tulay lang ako. Nagkataon lamang, natanga ako. Huwag mong sabihin yan. Hindi katangahan ang pagmamahal ng totoo. Ewan ko ba kung bakit hindi ko man lang magawa magmahal ng iba. Kahit napapaligiran ako ng naggagandahang kabaro ni Eva. Malay mo, may magandang planong nakalaan para sa'yo. Siguro, pero sana wag mo na ibibigay sa ngayon. Baka makasikit lang ako ng damdamin. Ayokong gumamit ng iba para lang masabing nakalimot na ako. Magiging maayos din ang lahat. Maswerte ang babaeng mamahalin mo sa darating na panahon. You're such a good man, inside and out. Bahagyang napangiti si Dave. Ayan, kahit paano ngumiti ka na. Konti, napangiti lang ako sa sinabi mo. Napangiti rin si Freya. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nagpaalam na si Dave. Huwag ka na namang magpakalasing. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Wala ka pa namang maid man lang sana nakasama. I can manage. Don't worry. Tumango na lamang si Freya. Iniwan na niya ang kanyang hipag sa opisina nito. Doc Dave. Tawag ng isang boses lalaki sa kanya. Papasok pa lamang sana siya sa kanyang kotse. Yes? Mabuti naman naabutan kita rito. Is there something wrong? I want to invite you. Sorry, dito na ako nagpunta. Malapit lang kasi ang pinangyarihan ng shooting namin kaya dumaan na ako. Invite? For what? My birthday celebration po. Naisip ko kasi na bilang pasasalamat lamang sa'yo. Okay. Place and date. Marunong naman akong mag-appreciate ng effort. Hindi naman po bongga yun. Out with some friends and workmates lang naman po sa BF Resto Bar weekend. Okay. Thank you, Doc. You're welcome. Iyon lamang po. Mauna na ako. Okay. Iniwan na siya nito. Sumakay na rin siya sa kanyang kotse. Magluto ka ng hapunan. May bisita ako mamaya. Utos ni Ralph kay Jace. Sino? Yung babae mo? Wala kang pakialam. Pagkatapos mong magluto, kumain ka na agad. Pagkatapos ay pumasok ka na sa kwarto mo. At huwag na huwag kang lalabas. Naintindihan mo? Sino ang maghahain ng pagkain nyo? Ako. Dapat pagbalik ko nakaluto ka na. Lalabas lang ako sandali. Pupuntahan ko lang si Jean. Jean pala ang pangalan ng babaeng dinadala mo rito. Mahal mo ba yon? Huwag ka ngang matanong.
Saka wala kang pakialam kung mahal ko o hindi. Umpisahan mo na lamang ang pinapagawa ko. Sige, pero baka pwedeng samahan mo ko sa doktor. Dumadalas kasi ang pagsakit ng tiyan ko eh. Hindi pwede, may trabaho ako. Payagan mo na lamang akong pumunta. Hindi ka ba talaga nakakaintindi ha? Sorry, pasensya na. Iniwan na niya ito. Pumunta na siya sa kusina. Binuksan niya ang ref. Nang wala siyang mailuluto ay bumalik siya sa salas. Ralph, wala akong mailuluto. Hindi ka pa naman namili ng mga kailangan natin. Saad niya sa lalaki. Bibili na lamang ako sa labas. Linisin mo na lang mabuti itong kondo. Alis na ako. Baka dumating yung kaibigan ko bago pa ako makabalik. Pagkatapos mong maglinis, magkulong ka sa kwarto mo. Dadalhan na lang kita ng malalamon mo pagdating ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango lamang ang dalaga. Pag-alis ni Ralph ay inayos lamang niya ang mga gamit dahil naglinis naman siya kaninang umaga. Nang maayos na ay pumasok na siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Matutulog siya habang nasa labas pa si Ralph dahil tiyak niyang hindi na naman siya makakatulog mamaya. Napangiti si Dave nang pasukin niya ang kusina ng kanyang kondo dahil nabuhay sa kanyang imahinasyon ang ayos ni Jace tuwing nagluluto noong magkasama pa sila. Subalit dagliring napalis nang maisip niya na siya na ang magluluto at kakain na namang mag-isa. Dahil sa nakakalungkot na isiping iyon ay nagpasya siyang pumunta kila Freya. Bumalik siya sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas. Makalipas ang ilang sandali ay binabaybay na niya ang daan papunta sa mansyon nila Freya. Tinawagan niya ang kanyang hipag upang ipaalam na pupunta siya sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Freya, ay itinuon na niya ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Makalipas ang halos 1 oras. Dinner is almost ready. Tamang-tama lang ang dating mo. Wika ni Freya kay Dave. Si Kuya. Nasa playroom kasama si Steph. Maupo ka muna, tatawagin ko lang sila. Tumango siya at saka naupo. Iho, narito ka pala. Saad ng ina ni Freya pagkakita kay Dave. Hi Mommy, Daddy. Namiss ko lang po si Steph, kaya naisipan kong dumalaw. Siya lang ba ang namimiss mo? Baka may iba pa, kaya ka nagawi rito para hindi ka masyadong malungkot. Ganon na rin po, Mami. Iho, ang ganda mong lalaki. Marami pang magkakagusto sa iyo. Buksan mo lang ang puso mo para magmahal ng iba. I did it too many times na po. But I always end up realizing that I still love her. Ay, kung sino pa yung mga tapat magmahal, sila pa nahihirapang makahanap ng matinong kapareha. Wika ni Dr. Manuel. Ganon lamang po siguro, Dad. Pag-ibig nga naman. Nasabi na lamang din ng ina ni Freya. Makalipas ang ilang sandali ay dumalog na sila sa hapagkainan. Sa kabilang banda, napahimbing ang tulog ni Jace, kaya hindi niya namalayan ang pagdating ni Ralph at kaibigan nito. Nang naalimpungatan siya ay kumalam ang kanyang tiyan. Iginala ang kanyang paningin, subalit wala siyang makitang pagkain. Kaya inakala niyang hindi pa nakakabalik si Ralph. Bumangon siya at bumaba ng kama. Lumabas siya upang kumuha ng tubig. Hi, Jace. Bati ni James pagkakita nito sa dalaga. Napalingon naman si Ralph. Kaagad nakita ng dalaga ang galit sa mga tingin nito. Hindi na lamang niya pinansin si James. Pumasok na siya sa kusina. Ang hindi niya alam ay sinundan siya ni Ralph. Hindi ba sinabi kong huwag kang lalabas? Mariing sabi nito. Ralph, nasasaktan ako.
Akala ko kasi wala pa kayo eh. Nagugutom at uhaw na kasi ako. Kumuha ka na ng makakain mo at bumalik ka sa kwarto mo. Kung ayaw mo masaktan na naman, itikom mo yung bibig mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango-tango siya. Binitawan ni Ralph ang braso niya at saka siya iniwan. Nagmadali naman siyang kumuha ng pagkain at tubig. Pagkatapos ay bumalik na sa kanyang kwarto. Bumalik naman si Ralph sa salas. Pare, bakit ganon ang itsura niya? Ang laki ng ipinayat niya. Malayo sa katawan niya noong huli ko siyang nakita. Usisa ni James. Hindi ko rin alam pare, malakas naman siyang kumain. Baka naman may problema sa kalusugan niya, buntis pa naman. Maayos naman daw. Ganyan siguro talagang nagbubuntis. Nagkibid balikat si James. Ramdam nitong mayroong hindi magandang nangyayari. You should bring her to the OB twice a week para masubaybayan ang kalusugan niya. Pare, pumunta ka ba rito para pangaralan ako? Sorry, concern lang naman ako kay Jace. Pasensya ka na pare. Namiss ko ang banding natin kaya dito nakita ni Yaya dahil ayaw ko siyang iwanan tuwing gabi. Tumango na lamang si James. Maya-maya ay tumunog ang mobile phone ni Ralph. Sinagot naman nito. Hindi naman nagtagal ang pakikipag-usap nito sa tumawag. Sino yun? Chika babes natin. Pare, bakit kumuha ka ng babae? Palipasan lang ng libog. Hindi na pwede sa matagalan si Jace. Hindi ako ginaganahan eh. Tsaka alam naman niya. Wait, pagbubuksan ko lang sila. Wala nang nagawa si James. Dalawang babae na ang kasama ni Ralph pagbalik nito sa salas. Pare, one for you, one for me. You can take her inside the room. Pwede na kami rito sa sofa. Right, baby? Ani Ralph. Lumapit ang isang babae kay James at kumandong dito. Medyo tinatamaan na rin naman sila. Lumalim pa ang gabi. Hindi na alam ni Jace kung ano ang ipangtatakip niya sa kanyang tenga. Wag lamang marinig ang mga halinghing ng mga naglalaro. Nais niyang lumabas at subukang tumakas, subalit mayroon kung anong pumipigil sa kanya. She ended up sitting on a corner at nakatakip ang mga palad nito sa kanyang tenga. Nagmamalisbis ang kanyang mga luha. Wala siyang ibang sisisihin sa mga nangyayari kundi ang sarili niya. Hindi naman makatulog si Dave. Kahit pa ilang oras na siyang nakahiga, nanatili siyang nakatingin sa kisame. Kapag ganoong mag-isa siya ay hindi maiwasang bumalik sa kanyang alaala ang mga masasayang sandali nila ni Jace. Mauulit pa kaya ang lahat? Kumusta na kaya siya? Katanungang hinahanapan niya ng kasagutan. He just wanted to know if she is okay. He always waiting for her text message or call. He tried to contact her every day too, but still not reachable. Pilit na lamang niyang isinisiksik sa kanyang isip na okay lamang ang dalaga. Pero hindi mawala ang kabang nararamdaman niya. He wanted to talk to her once and for all. Pero hindi naman nagpaparamdam si Jace. And it really makes him worry. Hanggang sa kusa na lamang pumikit ang kanyang mga mata at may butil pa ng luha. Kinabukasan, nagising si Jace na nakaupo pa rin sa sulok kung saan siya nagsumiksik kagabi. Masakit ang kanyang sentido at bahagyang nanghihina. Subalit pinilit niyang tumayo at sumampa sa kama upang muling matulog. Hihiga pa lamang siya nang bumukas ang pinto. Kumain ka muna, pagkatapos ay matulog ka. Nag-enjoy lamang kami kagabi kaya maingay. Alam mo na. Inilapag nito ang plastic bag. Pagkagising mo mamaya maglinis ka. Palitan mo yung bedsheet
pati cover ng sofa. Dadalhin ko sa laundry shop mamayang gabi. Pinalitan ko yun kahapon Just do what I've said. Inis na sabi nito at saka iniwan ang dalaga. Huwag mo nang tangkang tumakas dahil wala kang lalabasan. Pahabol ni Ralph na dumungaw pa sa pinto. Hindi na lamang niya iyon pinansin. Kinuha niya ang plastik at binuksan. Kumalam ang tiyan niya nang maamoy iyon. Iniwan na muna niya sa ibabaw ng kama. Tinungo niya ang banyo. Tanghali na nang nagising si Dave. Mabuti at wala siyang appointment ng maaga. Kaagad niyang tinungo ang banyo upang maligo. Ilang araw na siyang laging late sa pagpasok. Minsan dahil sa kalasingan ay hindi na siya nakakapasok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinadama ang mainit-init na tubig na nagmumula sa shower faucet. Jace. Sambit niya habang nakapikit sa ilalim ng shower. Napunta sa dako pa roon ang kanyang imahinasyon habang hawak ang kanyang alaga at iniisip ang dalaga. Those moments they shared keeps taunting him. Halos inabot siya ng 1 oras sa ganoong ayos because of his imagination. Jace. Sambit niyang muli na biglang napamulat ng mata. Just an imagination. Nasambit niya. Tinapos na niya ang kanyang paliligo. Medyo gumaan ang namimigat niyang pakiramdam kanina. Mabilis ang ginawa niyang pagbibihis dahil malilate na siya sa una niyang appointment sa isang sikat na celebrity. Pagkatapos niyang magbihis ay mabilis siyang umalis. Halos paliparin na rin niya ang kanyang kotse. Habang nasa daan ay tinawagan niya si Belle upang alamin kung dumating na ba ang celebrity niyang pasyente. Nakahinga siya ng maluwag nang sabihin ni Belle na wala pa naman. Mabuti at hindi pa gaanong matraffic, kaya kahit paano ay mabilis pa rin siyang nakarating sa Jacinto Medical Group. Humahango siya pagdating sa gusali. Mabuti na lang at nauna pa siyang dumating kaysa sa pasyente niya. At nakahanda na rin lahat ng gagamitin niya. Masyado na siyang kinakain ng pangungulila kay Jace. Kahit anong gawin niya ay hindi magawang kalimutan man lang kahit saglit. Lalo na kapag nasa kondo na siya. Siguro panahon na nga para magpalit siya ng lugar. Plano rin naman niyang bumili ng bahay noon para sa kanila ng babae. Pero nawala na sa plano nang sumama ulit ito kay Ralph. Matagal na rin siyang sinabihan ni Steven at Freya tungkol sa bagay na iyon. Ano ang gagawin ni James ngayong nakita na niya si Jace? Siya na kaya ang magiging daan upang makawala si Jace? Abangan sa susunod na kabanata.